Ipaubayan na natin ang mga bihag sa kanila, dahil napakatalino nilang mga bata. Tiyak na magkakaroon tayo ng sapat na oras, sabi ni Teacher Thad. Sige, pero, paano na tayo? Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Teacher Ethela. Hahanapin ko si Headmaster, kailangan natin siya upang maayos ang sitwasyong ito, sagot ni Teacher Thad. Kung ganoon, ang bagay na kailangan kong gawin ay napagpasyahan na, sabi muli ni Teacher Ethela. Pakiusap, hanapin mo si Bilfor Arcane at mag-iingat ka, sabi muli ni Teacher Thad kay Teacher Ethela. Sa ilang sandali ay nahanap na ni Teacher Ethela si Bilfor Arcane sa gitna ng kagubatan. Ikaw ba ay isang monghe? Tanong ni Bilfor Arcane kay Teacher Ethela. Ako si Ethela, isa akong bishop ng Karsis Order, isang karangalan para sa akin na makilala ang isang taong itinuturing na isang alamat, sagot ni Teacher Ethela. Nararamdaman naman ni Bilfor kahit malayo sa kanya si Teacher Ethela na nalagpasan na nito ang isang Abyss Nova. Ayon pa kay Bilfor, para sa isang bishop, lahat ng kanyang nakilalang bishop ay puro matatanda. Ayon pa kay Bilfor, nakikita niya na si Teacher Ethela ay isang tao na may likas na talino dahil nalampasan nito ang 8 beses na landas at nakamit ang pinakamataas na ranggo ng isang pantas at ang lahat ng ito ay nagawa ni Teacher Ethela sa murang edad. Gaya ng inaasahan, ang mundong ito ay medyo nakakaaliw. Sige, nasaan ang baguhang si Alphys? Tanong ni Bilfor kay Teacher Ethela. Kung sinusubukan mong magsayang ng oras, wala itong kabuluhan. Dahil gumamit ka ng napakalakas na salamang kakagabi, malamang ay wala ka na masyadong lakas ngayon. Ang tanging paraan na lamang na natitira ay maghintay ka ng dilim. Kung tatanggalin mo ang salamang kang bumabalot ngayon sa lahat ng mga tao ng Magic Academy, gagawa ako ng isang pagpupulong kung saan, maaari mong opisyal na makaharap ang headmaster ng harapan, sabi ni Teacher Ethela. Hahaha, sa palagay mo ba ay maluloko mo ako? Sagot ni Bilfor at tumawa ito ng napakalakas. Sa ilang sandali, biglang may lumitaw na parabang mga ugat ng puno sa kinatatayuan ni Teacher Ethela at ang mga ito ay biglang bumalat sa kanya, hangal na binibini, nakakahiya man, pero, ikaw ay mamamatay na, seryosong sabi muli ni Bilfor Arcane. Hindi ba't ito ay isang perpektong pagkakataon, binabalewala ninyo ang lahat ng sinabi ko. Ngayon, mayroong 3 saksing dumating, ang planong inyong ginawa ay napakapalpak. Kung bibigyan mo pa ako ng maraming pera, kaya ko silang alagaan. Ano sa palagay mo? Sabi ni Lucas kay Keynes. Keynes, ako na ang bahala sa kanila, sabi naman ni Arin. Hindi na kailangan, ako na ang bahala sa kanila, bantayan mo na lamang ang ating mga bihag. Ako lang ay sapat na, sagot ni Keynes. Sige ba, gawin mo kung ano ang gusto mo. Makipaglaban ka hanggat gusto mo, tingnan natin ang galing mo, sabi ni Lucas sa kanyang isip. Hoy, kayong 3, paano ninyo naiwasan ang mind control na aming ginawa, sabi ni Keynes kina Shirene, Nade at Hiroki. Ang tinutukoy mo ba ay iyong salamangka ng kadiliman? Napakadali naming nasira iyon gamit ang aming buong lakas, sagot ni Nade. Nakakatawa, kung totoo iyang sinasabi mo, hindi kayo nakatayo dito ng ganyan ngayon, sabi muli ni Keynes. Huwag na tayong magsayang ng oras, lumapit na kayo sa akin ng sabay-sabay, pagpapatuloy na sabi ni Keynes at binuksan na nito ang kanyang spirit zone. Hindi iyan gagana, sabi ni Nade, ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanyang spirit zone ay umaapaw, sabi naman ni Hiroki. Nade, lumapit ka nga dito at hawakan mo si Teacher Sena, sabi naman ni Shirene kay Nade. Kung ang kanyang gagawin ay itim na salamangka, ang aking salamangka ay may higit na isang kalamangan sa mga tuntunin ng pagkakatugma. Ako na ang bahala sa kanya. Kayo namang dalawa ang bahala sa swordsman na iyon, sabi muli ni Shirene. Mag-isa ka lamang, hindi ba mas mabuti kung lalaban tayo sa kanya ng magkakasama? Para namang walang magagawa ang swordsman na iyon, sagot ni Nade.
Huwag kayong maniniwala sa kanya na ang tanging kaya lamang niyang gawin ay ang ihulog ang mga tao sa bangin, dahil siya ay talagang malakas, seryosong sabi muli ni Shirley. Si Lucas naman ay nakakaramdam ng sobrang inis kay Shirley, dahil ayon sa kanya, si Shirley ang taong napakabilis mag-isip. Tama si Shirley, ang lalaking iyon ay mukhang mapanlinlang, pero, sa totoong buhay, hindi lamang siya basta-bastang ordinaryong tao, sabi naman ni Hiroki. Binuksan din ni Shirley ang kanyang spirit zone, ng mga oras na iyon, nakahanda na sina Shirley at Keynes na maglaban at ang kanilang spirit zone ay talagang napakalakas. Nang sandaling iyon, ang mga mata ni Keynes ay naging kulay puti at naging dahilan ito upang makaramdam ng kilabot si Shirley. At nang dahil doon, hindi na magawang mabasa ni Shirley si Keynes. Gamit ang kanyang photon output, sinabayan ni Shirley ang ginawang pag-atake sa kanya ni Keynes. Ngunit, nawasak lamang ni Keynes ang ginawang pag-atake ni Shirley. Kaya naman, sinubukan muli ni Shirley na atakihin si Keynes gamit pa din ang kanyang photon output. Anong nangyari? Natamaan siya ng mga ginawang liwanag ni Shirley, pero, nagawa pa din niyang panatilihin ang kanyang anino, gulat na sabi ni Nade. Naisip ni Shirley na nangangahulugan ba ito na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ni Keynes ay sapat na upang balewalain ang mga batas ng kalikasan. Nagtiwala ka ba sa ating pagkakatugma kaya napagdesisyonan mong labanan ako gamit ang iyong kakaunting kakayahan? Seryosong sabi ni Keynes kay Shirley. Sinubukan muli ni Shirley na gamitin ang kanyang photon output, at sa pagkakataong iyon, ang liwanag na ginawa ni Shirley ay mas lalong kumapal. Nagawa ni Shirley na matamaan si Keynes at ito ay halos lumipad na sa lakas ng pagkakatama sa kanya ng liwanag na nagmula kay Shirley. Sobrang nagulat naman sina Nade at Hiroki dahil sa ginawang pag-atake ni Shirley. Si Arin at Lucas naman ay sobrang nagulat din at ayon sa mga ito, sino kaya si Shirley at paanong nagkaroon ito ng napakalakas na kapangyarihan? Si Teacher Ethela ay nabalot na ng kadiliman. Siya ay para bang napunta sa isang mundo na talagang napakadilim. Isa kang hangal na babae. Nagsasayang ka lamang ng oras. Mamamatay ka din naman, sabi ni Bilthor kay Teacher Ethela at si Bilthor ay biglang nag-anyong isang napakalaking anino. Gamit ang kanyang synesthesia, sinubukan ni Teacher Ethela na makawala sa mga aninong nilikha ni Bilthor. Ang kanyang ginawa ay talagang kahanga-hanga, ngunit, ang mga anino ay nagkalat sa kung saan-saan. Ayon kay Teacher Ethela, kung gagawin niya ang teleportation, maaaring mapunit ang kanyang mga paa. Kaya naman, naisip niya na gamitin ang teleportation gamit ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ng paulit-ulit. Matapos niyang magtagumpay na magamit ang kanyang teleportation, nagawa niyang makawala sa mga aninong nakapalibot sa kanya. Gaya nga ng inaasahan para sa isang bishop ng Karsis. Kung hindi ka tumatayong isang guro sa isang maliit na eskwelahan na gaya ng Alphys Magic Academy, ikaw sana ay naging isang napakahusay. Gayunpaman, itinikom ni Alphys ang kanyang bibig. Pinanatili niya ang iyong mahusay na talento at kakayahan sa ilalim ng kanyang mga paa upang maagaw niya ang lahat ng karangalan, seryosong sabi muli ni Bilthor kay Teacher Ethela. Ano naman ang sinusubukan mong gawin ngayon? Tanong naman ni Teacher Ethela. Biglang inatake muli ni Bilthor si Teacher Ethela. Sa pagkakataong iyon, tinamaan nito si Teacher Ethela at ito ay halos lumipad na paitaas. Nang mga oras ding iyon, si Teacher Thad naman ay nagtungo sa opisina ng Headmaster sa Magic Academy upang hanapin ito. Headmaster, nasaan ka, Headmaster? Pakiusap po, magpakita ka sa akin. Kailangan namin ang tulong mo, nasa panganib ang lahat ng mga tao ng Magic Academy, sigaw na sabi ni Teacher Thad. Ayon kay Teacher Thad, siguradong nasa malapit lamang ang headmaster. At bigla niyang naisip na mayroon nga palang isang sekretong silid sa loob ng opisina ng headmaster, kaya naman, nagdesisyon siyang hanapin ito.
Pagkatapos niyang makita ang sekretong silid ay pumasok ito sa loob. "Headmaster, nasaan ka?" sabi muli ni Teacher Thad. Habang siya ay naghahanap sa headmaster, bigla niyang napansin ang larawan ng isang babae na nakasabit sa pader. "Sinong nandyan?" sabi ng headmaster. "Master, salamat naman at ligtas ka," sabi ni Teacher Thad. "Master, tinawag mo akong master, parang alam na alam mo kung sino ako," sabi muli ng headmaster kay Teacher Thad. "Imposible ito, hindi maaari, nawala din ang iyong mga alaala," gulat na sabi ni Teacher Thad. "Ngunit, may kakaibang nangyari, hindi katulad ng iba. Ang alaala ng headmaster ay hindi lahat tuluyang nawala. Nawala ang aking mga alaala, ibig sabihin, hindi ako napunta sa hinaharap. Hindi maaari, ako ay naging isang kulubot na matanda. Saan napunta ang aking gwapong 18 taon na mukha?" sabi ng headmaster. 18 taon, kung ganoon, 40 taong alaala ang nawala sa kanya, gulat na sabi ni Teacher Thad. Ayon pa kay Teacher Thad, kung talagang nawala ang 40 taong mga alaala ng headmaster, ang taong nasa kanyang harapan ngayon ay ang bata at kasumpa-sumpa na mayabang na si Mir Alpiz. "Bakit ako nagkaganito? Anong nangyari sa akin? Maaari mo bang ipaliwanag?" tanong muli ng headmaster kay Teacher Thad. "Ikaw ay napasa ilalim sa itim na salamangka kaya nawala ang iyong mga alaala. At hindi lamang iyon, ang ibang mga guro at ang ating mga estudyante ay nasa panganib. Silang lahat ay napasa ilalim din sa itim na salamangka. Kaya naman, kailangan natin silang tulungan," sagot ni Teacher Thad. "Hindi iyan ang nais kong malaman kung ano ang aking ginagawa," sabi muli ng headmaster. "Ikaw ang headmaster ng isa sa 5 prestihiyosong academy sa buong kaharian. Ito ang Alpiz Magic Academy, ang lahat ng mga guro at estudyante ay lubos kang iginagalang," sagot ni Teacher Thad. "Ha, isa akong headmaster at iginagalang ng lahat," sabi muli ng headmaster at para bang hindi ito naniniwala sa mga sinasabi ni Teacher Thad. Agad na hinawakan ng headmaster si Teacher Thad. "Totoo po ang lahat ng aking mga sinabi, headmaster," sabi muli ni Teacher Thad. "Kung ganoon, ano ang antas na mayroon ako?" tanong muli ng headmaster. "Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ika-4 na antas," sagot muli ni Teacher Thad. "Hindi maaari, isa lamang akong nasa ika-4 na antas at hindi sa unang antas," galit na sabi ng headmaster at ito ay nagwala na dahil sa sobrang galit. "Tinatawag akong isa sa mga pinakahenyo sa buong kontinente. Pero, ako ay nasa ika-4 na antas lamang, ako ay halos 60 taong gulang na at isa pang headmaster ng isang Magic Academy. Napakahina ko naman. At saka isa pa, nagtatago pa ako ng larawan ng isang babae dito sa aking silid," sabi muli ng headmaster at tinanggal nito ang larawan na nakasabit sa pader at inihagis niya ito. "Hoy, ikaw, kung talagang ikaw ay aking estudyante, alam mo kung paano gamitin ang photonization. Ibalik mo ngayon ang aking mga alaala. Kailangan kong malaman kung ano ang ginawa nitong talunan na ito sa nakalipas na 40 taon," sabi muli ng headmaster. "Master, pwede bang wag mong tingnan ang iyong mga alaala?" sabi ni Teacher Thad at bakas na bakas sa mukha nito ang pinaghalong takot at pag-aalala. "Kung ikaw ay aking tunay na estudyante, pinatatalsik na kita ngayon. Hindi ko kailangan ng mahinang estudyante na kagaya mo. Sa tingin mo ba ay madudurog ang dakilang Alpiz dahil sa mga nangyari sa nakaraan?" seryosong sabi muli ng headmaster. "Kapag ang isang tao kaya ay nakaranas ng parehong mga alaala ng 2 beses, ang kanilang pagkatao ba kaya ay magiging katulad ng kung paano ito noong unang pagkakataon?" Si Teacher Thad ay nakakaramdam ng takot dahil naisip niya na paano kaya kung hindi niya magawang maibalik ang kung sino man ang headmaster ngayon. Ang tanging magagawa na lamang niya sa ngayon ay ang magtiwala sa headmaster.
Aalisin ko ang kadilimang bumabalot sa iyong mga alaala gamit ang salamangka ng photonization. Pagkatapos noon, ikaw na ang bahala, Master, sabi muli ni Teacher Thad sa headmaster. Ang isang tulad mo ba ay naglalakas loob na mag-alala para sa akin? Gawin mo na lamang ang kung ano ang dapat mong gawin, sagot ng headmaster. Ang nakalipas na 40 taon ang mga pinakakakilakilabot na taon ng buhay ng headmaster. Kamusta naman ang pinakamatalinong Sir Alphys? Sabi ng isang babae. Sir Alphys, magsabi ka pa sa amin ng iba pa. Sabi naman ng isa pang babae. Sandali lamang mga binibini, huwag kayong magmadali dahil ang gabing ito ay hindi matatapos. Sabi naman ni Alphys sa mga babaeng kasama niya ng gabing iyon. Kung kailangang tukuyin ang isang lugar kung saan maaaring mawalan ng buhay ang isang tao sa isang iglap, ito ay ang tinatawag na battlefield. Sa buong buhay ni Keynes at Arin, sila ay nabuhay sa battlefield. Upang mabuhay, kinailangan nilang maging matalas katulad ng isang espada. Kumpara sa mga batang nag-aral sa eskwelahan para makakuha ng magandang trabaho, ang mga batang ito ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ang pagbuo ng itim na salamangka ay karaniwang likas. Kung si Keynes ba kaya ay nahuli ng kalahating segundo, ano nga ba kaya ang posibleng nangyari sa kanya? Lubhang mapanganib ito para sa iyo, Keynes, sabi ng isang tinig kay Keynes. Ano ba iyong ginamit niyang pag-atake sa akin? Tanong ni Keynes. Iyon ay ang bigat, ikaw ay tinamaan sa iyong bandang tiyan ng liwanag na punong-puno ng bigat, sagot muli ng tinig kay Keynes. Ano bang sinasabi mo? Walang bigat ang liwanag, sabi muli ni Keynes. Ito ay posible kung ang isang daluyan ay maaaring magkaroon ng pagpapalitan ng liwanag ng enerhiya at bigat, sagot muli ng tinig. Niloloko mo ba ako? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong teorya sa buong buhay ko, sabi muli ni Keynes. Siya ang taong mayroong ganoong kapangyarihan, patawad kung masasaktan ka sa sasabihin ko. Pero, nagsasabi lamang ako ng katotohanan, ang batang iyon ay malakas at kakaiba. Siya din ay may isang medyo espesyal na disposisyon para sa isang estudyante na nag-aaral sa isang magic academy, sabi muli ng tinig. Posible naman na matalo ko siya, tama ba ako? Tanong muli ni Keynes. Siyempre naman, magagawa mo iyon kung magkasama tayong dalawa, sagot muli ng tinig. Muling bumangon si Keynes at sa pagkakataong iyon, siya ay mas naging malakas at siya ay napapalibutan ng mga itim na anino. Hindi na masama, mahusay ka, pero, yun lamang ba ang kaya mong gawin? Sa tingin ko, ito ay magiging magandang laban, bakit hindi mo gawin itong mas masaya para sa akin? Sabi ni Keynes kay Shireenei, mas masaya, banihag ninyo ang mga tao at isa pa, naghamon ka pa ng isang labanan, tapos sasabihin mo ngayon na nais mo ng mas masaya, kung ganoon, pagbibigyan kita sa nais mo, seryosong sagot ni Shireenei. Ang iyong salamangka ay hindi nagagana sa akin kailanman, seryosong sabi muli ni Keynes kay Shireenei. Kung ganoon, subukan mo ulit harangin ito, sabi muli ni Shireenei at umatake muli ito gamit pa din ang kanyang photon output. Umatake naman si Keynes kay Shireenei gamit ang anino, pero, nagawa naman ni Shireenei makaiwas dito at lumipad ito pa itaas. Mula sa itaas ay umatake namang muli si Shireenei at nagawa din naman ni Keynes na makaiwas sa pag-atakeng ito. Ayon kay Lucas, ang salamangka ay maaaring nahahati sa dalawang uri. Ang salamangka na kaya niyang iwasan at ang salamangka na hindi kayang maiwasan. Ayon pa kay Lucas, base sa kislap ng liwanag na ginawa ni Shireenei, kailangan daw muna niyang tapusin ito. Magmula sa likuran ni Shireenei, si Keynes ay muling umatake kay Shireenei at nagawa namang iwasan ni Shireenei ang pag-atakeng ito. Gamit ang photon output kasabay ng teleportation, umatakeng muli si Shireenei. At ginamit naman muli ni Keynes ang mga anino bilang pag-atake. Ginamit ni Keynes ang mga anino upang makagalaw sa kung saan-saan.
Di ba halatang pandaraya ang kanyang ginagawa, nagagawa niyang magpalipat-lipat sa kung saang lugar niya gusto, sabi ni Nate. Mayroon itong limitasyon, maaari lamang siyang lumipat sa mga lugar na pinag-uugnay ng mga anino, sabi naman ni Hiroki. Ngunit, hindi natin mahuhulaan kung saan siya magmumula, maliban na lamang kung susuriin nating mabuti ang buong anino, sabi muli ni Nate. Nakalimutan mo na ba? Si Shirone ay isang tao na nakapagkalkula ng landas sa Dragon Maze, sabi muli ni Hiroki. Umataking muli si Shirone kay Canes at pagkatapos, ay nilamon lamang ng anino ang liwanag na nagmula sa photon output ni Shirone. Sobrang nagulat si Shirone sa naging kinahinatnan ng paglamon ng anino sa liwanag. Biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa harapan ni Shirone. Napakasarap naman ng liwanag na iyon, sabi ng halimaw.